may muntik sa makakalingogan. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, 1:30 ng hapon. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig at tumutok sa programa natin dito sa 1116 DXAS, your community radio. Panibagong araw at pagkakataon na naman para tayo ay makapagbigay ng mahalagang impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kayo ay nakikinig sa programang Ahensya de Konsensya, ang programang nagsisilbing tulay ng komunidad, gobyerno at gobyerno. Kami ang inyong lingkod mula sa Regional Mobile Force Battalion 9. Ako po si Police Captain Haris Elijah. At ako naman po si Police Staff Sergeant Jeneline S. Dumabo. At ako naman po si Patrolman Jason C. Mahinay. Alright, sasali po tayo sa ating usapan. Kung may tanong, komento o mensahe, mag-text sa 0916296625 o sa 0998-844-1410 kaya ay mag-comment sa 1116 DXAS FB page. Buenas tardes a todos, maayong hapon. Assalamualaikum, magandang hapon po sa lahat ng ating mga listeners and viewers from Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, lalong-lalo lang po dito sa Zamboanga City at sa buong bansa. Sa ating butihing Chief PNP na si Police General Jose Melencio C. Nartates, magandang hapon po sir. At ang ating Regional Director na si Police Brigadier General Edwin A. Kilatis, good afternoon din po sa iyo sir. At sa ating First Commander Police Colonel Joseph L. Ortega, sa ating mga section chiefs, sa ating mga company commanders from 901st to 905th and to include our technical support platoon, sa ating mga kasamahan dyan sa battalion headquarters. Magandang hapon po sa ating lahat. Partners, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po And sa inyo. syempre, magandang hapon sa ating Bikas BICAS Officer, Police Magandang Captain. hapon sa ating lahat. Yes, sir. Partner, first time Yes. ata ni sir dito sa 1116 DXAS. This is Yes, the first actually, first time pumunta rito pero First time ko nag-live dito. Nag-live. But I was On invited air. before on air Yes. by Zoom. Yes, exactly. Ay, partner, nakalimutan nating batiin ang ating mga survivors. Ayan. Live na live dito sa studio. Andito sa likod ko. Magkaway nga kayo dyan. Yes, kaway-kaway muna tayo dyan. Ayan. Ay, doon na camera. Doon na Okay, camera. dito yung camera Punta natin, kayo. okay? Doon tayo magkaway. Doon tayo magkaway. Ayan, doon tayo magkaway. Ayan, live sila partner sa ating mga avid listeners and viewers ngayon. Mapakinggan nila ang kabayanihan ng ating mga kasamahan partner. Exactly. Kaya mamaya po ay matutunghayan at makilala natin kung sino nga ba ito, yung ating mga survivors. And syempre, anong kanilang mga history or Ano ang mga nagawa nila. sa insidente na naganap. Exactly. Ayan partner, may ano tayo sir, ipapakita ng ABP sir. So, tunghayan natin yung live presentation natin sa Ang video na pinanda ng Pro9 sir na ginawa nila tungkol sa ating mga bayaning pulis. Ayan partner, may inahanda tayong video dyan partner. Alright. So,
Sa video ito ay papakita natin kung ano ba yung kabenihan na ginawa ng ating mga kapulisan. Siyempre, sa kabila ng pagsubok, no, na napagdaanan, Ang hirap, ang partner. hirap. Oo. Oo, nagawa pa rin nilang Magsalba magsalba at ng ibang pasahero, partner. Yes. Ayun, so eto na. Panoorin natin. Madaling araw kanina nang lumubog ang pampasaherong barko ng MV Trisha Kirsten III sa karagatan ng Basilan. Sa inisyal na ulat ng Philippine Coast Guard, galing ng Zamboanga ang barko at patungo sana ng Hulos, Sulu. Nangyari almost 1 hour din namin nabukang i-revive. Yung napagod na palitan na kami may misal. Doon na rin yung sa kanya. Nawan na. One pervasive and perennial social problem in the Philippines is violence against women and children. Some victims of gender-based violence. Bukang. After mga 30 minutes, sinubukan na namin ulit namin yung bata na i-revive. Gusto namin ma'am mabalik sa nanay niya na buhay siya ma'am. Makita siya ng nanay niya na buhay siya. Parang lakang dalawa lang magiging. Isip ko na nga sinasabi ko, pag-ibig ko pala mamatay sa dagat. 1 p.m. yung sa, wala kang marinig, bamboo, ilaw, wala kang magalang. Makita mo lang lang, hindi ka daw. Tapos may isang island na klarong-klaro yung ilaw. Pati klarong-klaro din yung island. Umiitim ganyan. Tapos yung ilaw klaro. Maraming gustong pumunta doon, ma'am. Kaya lang nag-back out sila. Kaya sabi ko, nasa isip ko, siyempre may first instinct ko na makatulong. Kasi alam ko sa sarili ko, yung lakas ng katawan ko, kaya ko i-survive yung kwan, ma'am. Kaya ang first na pumasok sa isip ko, ma'am, sabi ko abutin ko talaga itong island na to para makahingi ng tulong, para sabihan lang siya na may nangyari doon kahit siya. So mag-prosige ako, ma'am. Pumunta talaga ako sa may island. nilangoy mo talaga. Nilangoy ko, ma'am. More than 2 hours ako naglangoy, ma'am. Para sabi ko, ma-rescue lang ang karamihan. Pinigilan talaga ako, ma'am, ni-drive, ma'am. Kahit na malayo. Kahit malayo, ma'am, mag-prosige talaga ako doon, pumunta doon, ma'am. Malaking bagay talaga, ma'am, na dapat naka-mindset talaga. Mindset na magsusurvive ako. Survive talaga. Survive talaga, ma'am. Pre, may encounter ako na kailangan ng tulong. Tinutulungan ko talaga, ma'am, kasi kumpiyansa talaga ako that time, sa gabing na yon. Alhamdulillah, yung sarili ko, ma'am, parang nasa kondisyon talaga. Kaya, naano ka talaga na tumulong. Hindi ako nagdalawang isip, ma'am, na may humihingi ng tulong tapos may encounter ko. Lalo hindi ko na magsabi, tinutulungan. sir, proud ako talaga sa kanila. Kahit hindi nila na kaya yung sarili nila, natulong pa rin sila. Kaya sabi ko, nagamit talaga nila yung training nila sa pagkapulis. Yun.
Alright, so time check po tayo is 1:40 in the afternoon po. So yun po yung ating video presentation na ginawa po ng ating Police Region Office 9 upang makita patunghayan po natin yung ginawa ng kabayanihan ng ating mga kapulisan. Alright, so partner? Yes, partner. Yeah. Ngayong hapon, partner, ipakilala natin ang ating mga survivors na nasa ating likuran, partner. Live na live po tayo, partner. Alright. Ayan, sir. Sa ating mga listeners and viewers, Mhm. aming ipapakilala ang apat Yes. sa siyam na survivors Survivors, natin. yeah. So, hindi lang sila survivors, sila rin ang mga bayani natin kung saan maririnig natin ang mga kwento nila kung ano-ano ang ginawa nila doon sa gitna ng trahedya ng MV Trisha Christine 3 noong Enero Exactly. 26, 2026. Ayan na, sir. Ating ipakilala na ng ating mga kasamahan, sir. Ang ating mga bayaning pulis, sir. Ayan, sir. Andito po si, sa likod natin, sir. Andito, sir, si PSSG Tibar. Yes. Andito din si Police Corporal Kisay, sir, na nasa gilid mo, sir. Si Police Corporal Kisai, siya po yung isang survival natin na kung saan nasawi ang kanyang asawa. Mhm. Kasamahan din natin. Kasamahan din natin pulis. Mm-mm. So maririnig natin ang kanyang kwento ngayong hapon, mga kasama. Yes, sir. Andito din si Pat Ibrahim and last but not the least, sir, ang ating si Pat Hasilon, sir. Ang Yeah. swimmer ng RMF Pinay. Ang swimmer ng Army B9. Sir, kung nagtataka sila, sir, bakit apat lang yung pinalabas natin ngayon, sir, ay ating sir, hinimay-himay to, sir, para at least maayos, sir, na Mabigyan sila ng time. para magkwento na hindi sila minamadali natin. At Ayan na, least, sir. Tama. kwento nila lahat kung ano talaga ang nangyari doon sa trahedya. Ayan. Sige, sir. So, ngayon, partner, ay since lagi nating nakakausap itong iba sa partner, sir, Mhm. unahin natin si Police Corporal Kisay, sir. Kung ano Ayan. yung mga karanasan niya doon, sir. Pakinggan po natin ang Tingnan natin kanyang- si Police Corporal Muhammad Khan. Mhm. Kisay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po Magandang pala hapon si Police Corporal Muhammad Khan H. Kisay, Mm. RMF B9905, Sulu Maimbung. Yung karanasan ko nung bago lumubog yung barko, bale nung time na yon siguro mga 12:57 AM, ginising ko na yung asawa ko. Naglagay na kami ng life jacket. Mhm. Tapos tumulong na din kami sa ibang pasahero. Ginising na namin kasi sabi namin tumagilid na yung barko. Yung asawa ko nakatawag pa siya doon sa kuya niya sa Hulo Sulu para humingi ng tulong sa Philippine Coast Guard. Mhm. Pagkatapos meron isang matanda, hindi daw siya marunong maglagay ng life jacket kaya tinulungan ko na rin. Siguro mabilis din yung pangyayari na tuluyan na lumubog yung barko at nabitawan ko na yung kamay ng asawa ko. Nung time na yon, bago lumubog ang barko, parehas kayo may mga life jacket? Parehas po sir, meron na po kaming life jacket. Nung namatay na yung ilaw sir, wala nang makita. Sabi niya sa akin may humila daw sa kanya sa baba. Kaya sabi ko sa kanya, yung isang kamay niya nilagay ko sa bakal, yung may malapit sa hagdan. Tapos yung isang kamay hinahawakan ko. Nung seconds lang ata yun sir, yung mabilis talaga ang pangyayari na yung akala ko din ako hindi ako makasurvive kasi hindi po kami nakatalon ng barko na nadala po kami sa baba. Yung asawa ko na nadala siya sa baba ng barko. Ako naman tinulak ako ng dagat palabas. So bali nagkahiwalay kayo? Doon na kami nagkahiwalay sir. Nung concert, yung naglangoy-langoy na kami doon, yung hinahanap ko na din yung asawa ko. May narinig pa akong boses na tumawag sa akin. Tinawag niya yung pangalan ko. Kaya may sumigaw sir na kasama siguro yung sabi ng iba,
punta daw kami doon sa may Balok-Balok, yung may Balok-Balok Island. Island. Yun na yung narinig niyo kasi considering madilim. Madilim, Yes, sir. sobrang So dilim. nagkakarinigan kayo sa mga hiyawan lang ng That mga is tao. alauna ng madaling araw, sir, Madaling kung hindi araw tayo at saka nagkakamali. blackout na, no? Wala nang wala ilaw, na. zero Walang visibility. zero visibility. So tapos, ano nang nangyari pagkasunod? Pagkasunod sir, yung mga 3 hours siguro kami nagkuhan, may dumating na nakuhan na rescue, yung sa Maritime Isabela. Mga ilang At oras saka yun, mga 3 hours na kami sir. 3 hours. Ay ma'am. Pero hindi mo na nakikita si Mrs. at the time. Hindi na po. Ano kasi sila, sir, Nagkahiwalay. nagkahiwalay dahil sa impact siguro, sir, sa impact. Ng paglubog ng barko, tapos nahatak pababa yung asawa niya, siya papunta sa taas. Ayun. So, nung na-rescue ka na, ano pang ginawa mo? Nung na-rescue na po ako doon sa Maritime, yung sa speedboat nila, yung ginawa ko na doon, yung tumulong na lang ako nag-assist yung ma-transfer yung doon sa yung ibang survivor doon sa kuan ng Coast Guard para sa kuan doon sa barko ng Coast Guard, sir. Oo. Tanungin natin si Police Corporal Kisay, sir, dahil nagkausap kami kanina bago sa ating programa at nais din nating iparating sa ating mga listeners, sa ating mga viewers, paano ka ba na-survive sa ganung sitwasyon? Yung may tinatawag yan ma'am na kuan, yung adrenaline kuan. Yun na lang yung presence of mind mo. Oo, saka yung iniisip ko yung asawa ko, baka sabi ko Buhay pa siya. At saka yung hindi ko rin naramdaman yung lamig ma'am. Dahil sa sa yung iniisip ko palagi yung asawa mo. Asawa ko, yung mga sigaw ng mga tao. Meron pa doon sumigaw kasi yung puno na yung lifeboat ng ibang kuan. Sabi ko, relax lang tayo kasi babalik yan sila. Diyan lang kayo sa kung saan kayo kapwesto sa dagat. Wag na kayo lalayo. At saka may sinabi si Police Corporal Kisay kanina, sir. Sabi ko, paano ka nakasurvive na despite yung mga nangyayari, sir? Sabi niya, na-apply din niya yung training sa SAR, sir. Kasi si Kisay, sir, ano siya, sir? Diyan galing sa TSC siya. So, kuan siya. Well-trained siya. So, sa mga pagkakataon din yan, sir, nagagamit din yung mga training na binibigay ng PNP sa atin, sir. Kaya paalala, no, sa mga nagtitraining or sa mga pulis natin na wag natin talaga i-take for granted yung training. Correct. There comes a time na ganito, kailangan talaga, tatawagin talaga tayo ng tungkulin natin. Yes. So, with that, si Police Corporal Kisai, in spite na nawala na ang kanyang asawa sa kanyang kamay, hindi niya na makita, hindi niya na marinig, still pa rin yung nasa isip niya, tutulong pa rin sa mga victims, kasamahan nila. So, pagkadating mo sa Pantalan, nakita mo na ba si Mrs. or anong nangyari? Para at least marinig ng mga yes, pagdating sa Pantalan, oo. Kung anong talaga ang nangyari, kasi parang katang isip lang yung iba, nagkukwento. Yes, sir, nagkukwento. So, hindi alam yung anong totoo. So ngayon, marinig talaga from you na what really happened. Bali sir, yung nandun na kami sa barko ng Coast Guard, kami ni Pat Ibrahim, siguro mga 5 to 10 minutes, nakita ko na yung katawan ng asawa ko dala doon sa speedboat ng Coast Guard. Bali doon pa pala doon pa sa place of incident, nakita mo na yung labi ng iyong asawa. Pero inisip mo ba na wala na siya or? Kasi nakilala ko yung kamay niya, sir, pati yung damit niya. So yun na lang identification mo sa kanya. Sobrang sakit po ang nangyari, sir, sa ating lahat, especially kay Police Corporal Kisay, sir. Hindi, kumbaga, kung sa Bisaya, wala taga-expect. Wala jud nag-expect na inato ang mahitabo. Mahitabo.
Kasi I used to travel with them when I was the company commander of Yes, sir. 9OPIP. So sila yung mga kasamahan ko pabalik-balik sa Buanga, Holo, may mga inaatenan kami so sila. So parang iniisip ko at that time nung nalaman ko yung incident, parang in-incorporate ko yung sarili ko na What if? nandoon ako. What if nandoon ako? So ano kaya yung kwento ko din. Ang hirap. So ngayon nga kahit lumipas na ng ilang linggo, ilang araw, parang damang-dama pa rin natin yung pagkawala ng isang kasamahan natin. Yes, sir. Oo. Isang kapatid. Isang Actually, kapatid. itong asawa ni Kisay. Kisai, mga close yan sa akin. Kambal yan. Nung pagkabalita, akala ko nga si Busra, yung kambal ni Brenda, kaya parang May Yeah. yeah. may kambal. Oo nga, Kaya no? tinatawagan ko, maagang-maga tinatawagan ko, hindi ako sinasagot. So parang balisat na ako. So sa kasamang palad, nalaman natin si Brenda pala yung kambal yung namatay, wherein asawa ng ating kasama. Yes, sir. Muli nakikiramay po tayo, sir, sa kasamahan natin, sir. Yung pakikiramay natin mula sa regional director natin at Yes, saka sir. sa force commander, ang buong Pulisya. pulisya ng PRO9, kahit si Chief PNP, Yes, sir. pinapaabot sa kanya ang kanilang pakikiramay. Yes, opo. Yes, sir. Ito, sir, para sa kalaman ng ating mga nanonood, partner. Yes. Kung magtanong sila, sir, bakit napunta yung mga personal na kasakay? Para sa kalaman, sir, papuntang duty to sila, magre-report sila sa 9OPIP Maneuver Company. Yes. Nakabase sila sa Maimbong Sulu. Sulo. So since yung Sulu is already Region 9, so nag-deploy ang ating regional director ng isang company doon para at least hindi ma-vacuum yung services ng RMFB Tuloy-tuloy. doon sa Sulu. Kaya So yun. ngayon, nandito yung ibang mga survivors natin na magbibigay din sa atin ng mga Kwento. kanilang kwento. So pakinggan natin si Police Patrolman Muajer Hasilon. Hasilon. Ayan. Ayan. Ito si Pointman. Parang Point ma, partner. bitin pa daw yung mga listeners natin Oo. kung how come Oo. naisip niya na languin ang Balok-Balok Island. Malayo yun, sir. Sobra, no? Kung ikaw, partner, kung lalangoy ka ba sa Balok-Balok Island, ilang minuto kaya mong langoyin Ay, doon, naku, hindi partner? ko kaya siguro. Pero kung Mahirap, talagang, partner, oo. no? Pero yung, ano natin, partner, yung, kumbaga, yung tungkulin, kahit Yes. anong hamon ng panahon, partner, maka-uniforme ka man o hindi, partner, basta tawag ng tungkulin, partner, tatak talaga yan sa puso ng police, partner. Ngayon, partner, pakinggan natin ang Sige. kwento ni Patrolman Hasilon kung paano niya nilangoy ang Balok-Balok Island, partner. Kasama yung ibang naligtas niya. You may Patrolman Anong Hasilon. pumasok sa isip mo, Patrolman Hasilon? Yes sir, good afternoon sir. Unang-una, babatiin ko muna sa yung Ayan. company commander namin sir sa 9OPIP Maneuver Company sa Bualo Lipid Membong sir na si Police Captain Dennis Pizarro sir. Good afternoon, sir. Sir, good afternoon sir. Good afternoon. Classmate ko yan. So, nung gabi na yun sir, pag narinig ko na yung may narinig ako na sabi niya gumising na kayo na sa salitang Tausug sir, translate ko na lang sa Tagalog. Gumising na kayo, sabi niya, tumagilid na yung barko. So gumising ako agad at lumabas ako doon sa tulugan ko sir. Kasama ko itong si PSSD Tibar pati si Patrolman Ibrahim. So pag tingin ko sir, paglabas ko, nakita ko yung barko talaga is tumagilid na sir. Mga anong oras na yon? So siguro mga 12:55 mga ganun sir. 12:55. Yes sir, sa mga ganun sir. So nasa kahimbingan na ng tulog ng Yes ating sir. mga pasahero. Yes sir. Mahimbing, So sir. Mahimbing. pumasok pa ako ulit sa concert doon sa aircon. Maghanap ako ng life jacket. So nung wala na akong nakita, lumabas ako ulit sir. So doon na kami sa gilid ni Patrolman Ibrahim. Then at the same time, lumabas na rin ako sa akuan ng barko. Umawak ako yung kaliwang kamay ko, nilabas ko yung ulo ko at sumigaw ako doon na pinapunta ko lahat yung tao doon sa gilid. Kako, baka mabalance yung gilid ng kuan nung barko.
Pero hindi talaga kaya. Kumbaga partner ang nangyari parang Mala Titanic partner. Yes, ma'am. Mala Titanic. Based on their partner, salaysay. Continue So, yun, sumigaw pa ako doon na sabi ko, wag magpanik. So hanggang tuloy-tuloy na ganyan, ma'am, tumagilid talaga yung barko hanggang sa paunti-unti na siyang lulubog. So yung medyo mababa na, tumalon na ako. Tumalon ka na. So tumalon na Pero ako. naka-life jacket ka na nito. Wala akong life jacket, Wala ma'am. siyang life jacket. Pero ma'am. may nakuha ako yung parang Isang bundle. Oo, hindi, yung parang galon. gulong. Gulong. Parang gulong na ganyan. Yun ang nagsisilbing life jacket mo. Yes, ma'am. Bakit sana ang life jacket mo? Wala na akong nakuha. Wala kang nakuhang life Wala na jacket. akong nakitang life Yun, jacket. partner. Oo. Tapos. Nung tumalon na ako, ma'am, so lahat na kami wala na talaga, hindi na nakita yung barko. Siyempre pagtatalon tayo, lulubog mo yan tayo konti. So paglabas ko ng ganyan, wala na talaga. Hindi ko na nakita yung barko, ma'am. So lumubog, tuluyang lumubog. Lumubog na talaga. So sigawan na talaga yung, maririnig mo talaga lahat ng tao is sumisigaw na, humihingi ng tulong. So, anong naisip mo by that time? So, yun na nga, sir. Pag tinignan ko yung relo ko, sir. Pag tingnan ko ganyan is, nasa relo ko, sir, is 1 a.m. and 8 minutes. So, sabi ko, mahirapan to na ma-rescue. Hindi ko rin alam na may nakatawag na pala before pa lumubog. So, ang ulang pumasok sa isip ko, sir, is, sabi ko, makatulong ako. Kaya nung nakita ko na may ilaw, yun na yung Balok-Balok Island. Yun na yung isla. Yun na yung Pero isla, malayo sir. yun, sir. Malayo, ma'am. Malayo, oo. So, lumalakbay yung barko sa gitna man. Sa gitna ng karagatan. So nilangoy mo. So nilangoy ko yun, ma'am. Marami din gustong pumunta doon. Pag doon na, yung iba, nag-back out sila. Hindi sila sumama. Natakot. Di ko rin alam kung ano ang dahilan na bakit hindi na sila tumuloy. So, ano ang nag-udyok sa'yo na, kailangan kong lumangoy, kailangan kong makahanap ng paraan? Ang nag-udyok sa akin, ma'am, is sabi ko, gusto ko talaga makapunta sa island na yun para makapagsabi ako doon na may nangyaring trahedya para ma-rescue yung karamihan. Yan, yung kapakanan ng yun ang kabayanihang ginawa ni Yes, sir. Pathasin. Kasi pinigilan pa ako ni Patrolman Ibrahim. Sabi niya, wag ka pumunta dyan, malayo yan. Sabi ko, sige lang, kailangan, sabi ko, yung mga bata, kawawa, pati yung mga babae, matatanda. Etong si Patrolman Ibrahim, ma'am, hindi na siya makasama kay may humawak na sa kanyang dalawa dito sa kanya, sa balikat niya. Sa mga balikat niya. So, ganyan, sir. Pinagpatuloy ko pa rin na nilangoy ko yun, sir. Pero habang lumalangoy siya, sir, may kasama din siyang na-rescue. Yes, sir. Yes, ma'am. May sumama sa akin na 6 yun sila. Sabi ko sa kanila, sige, kung sumama kayo, habol lang kayo dyan sa likod ko. So, habol-habol lang yan sila hanggang sa ganon na katagal namin sa paglangoy, sir. Hindi kami umabot. More than 2 hours. Hindi kami umabot. So more than 2 hours ang nilangoy niya, sir? Yes, ma'am. Yes, sir. Grabe. So hanggang dumating na yung barko ng rescue. Rescue. Yes. So malayo na kami doon. Malayo na kami sa nag-rescue. So hindi kayo unang na-rescue doon pa? Hindi kayo nakita kasi malayo. Malayo na kami, ma'am. So sabi ko sa mga kasama ko, may rescue na doon, mag-floating na lang tayo dito. Kasi hindi na kami umabot doon sa ma'am, sa Balok-Balok, sa isla. So, dumating na yung rescue. Sabi ko, mag-floating na lang tayo dito. So ang ginawa namin is mag-floating na, since sila may mga life jacket man sila. So nag-floating na kami lahat. So after ilang minutes, may narinig na ako bangka na galing sa Balok-Balok. So may rescue na dumating, partner. Sumigaw na ako. Nalaman na ng mga residente. Yes, sir. So sumigaw na ako sa mga kasama ko. Sabi ko, may bangka na papuntahan dito sa atin. Ang swerte doon, yung flashlight ko, ginuha ko sa bag ko. Akala ko sira na yun. So yun ang pinangilaw ko, ma'am, para tunton kami agad ng dapat, rescue. partner, may handa talaga tayo, partner, na yung mga kagamitan natin, partner. Exactly. At yung mga gamit natin dapat yung mga quality talaga. Quality. Waterproof. Nababasa. Waterproof. Tama, sir, tama. Sige, continue. So yun, binangilaw ko na yung flashlight. Hindi ko na talaga pinatay yung flashlight ko, ma'am, kasi madilim. Sobrang dilim ng panahon ang oras na yun, ma'am. So yung dumating na yung bangka, maliit man yung bangka, hindi kami makasakay. So since hindi kami makasakay,
hindi kayo makasakay lahat. So, may isang matandang babae, yun lang pinasakay namin, pati yung isang lalaki, matanda na rin yun, ma'am. Yung isang babae, hindi siya makasakay ng hindi niya kaya yung katawan niya. So anong ginawa mo? Nag-cramps na at the same time, nag-cramps yung paa niya. So, sabi ko sa kanya, Ito ay senior citizen. yes ma'am. Sabi ko sir sa kanya, pinahawak ko doon sa katig ng bangka at pag yung nakita ko yung katawan niya na medyo palubog, sabi ko sa kanya, apakan mo yung paa ko. So pinaapak ko siya sa paa ko, ma'am. Ligtas ba yung sinasabi nating senior citizen na tinulungan mo at that time? Yes, lahat po. Wow, Yung praise the Lord, sumama. partner. No, yes, Praise lahat the po. Lord. Yun ang maganda. Ligtas po kami lahat, ma'am. Ligtas sila, yung grupo niya, partner. Wow. So, yun ang kabayanihan ni Pat Hasilon, partner, no? Mabuti na lang may tulong din, sir, na dumating. Ayan. So, at least narinig natin ang kanyang kwento. Interested din actually yung next natin na kakausapin si PSSGT Bar. Ang initiative niya bilang senior police officer, so may mga malawak na experience na siya sa serbisyo. So yung mga nagawa niya nung time na yon, pakinggan din natin. Yes, thank you so much, Pat Hasilon. Thank you, ma'am. Thank you. Sa iyong kabayanihan, kwentong kabayanihan. Yes, ito si PSSGT Bar, sir. Kumbaga, ito yung team leader, sir. Ngayon, actually, sir, sumakay sila sa barko. Hindi nila alam na marami palang pulis doon na nakasakay, sir. Nandun yung mga kasama nila. Sa pantalan na sila nagkaalaman na, marami palang 9 OPIP ang nakasakay doon. Doon na sa Basilan na. Sa Basilan na. Yung na-rescue na sila. Ayan. Imagine mo Sige, go ahead, PSSGT Bar. Ikwento mo yung kabayanihang nagawa mo, natulong mo sa ibang mga pasahero rin despite sa danger na hinaharap ni PSSGT Bar partner nang ibabaw ang bayaning police partner. Go ahead. Sige. Unang-una sa lahat, magandang hapon sa lahat ng tagapakinig at tagapanood ng programa. At sa tropa ko ng 9OPIP Maneuver Company na talaga sa Maimbong Sulu, pinangungunahan ni Police Captain Dennis L. Pizarro. Sir, magandang hapon, sir. Nung time na yun, ma'am, nung lumubog na yung barko, mga 1, kasi sa base sarili ko, ma'am, nung nakita ko is 1 AM na is na sa dagat na po ako that time, ma'am. Palutaw-lutaw na. Yes, ma'am. Bali, nung pag-angat ko, ma'am, may isang babae na humawak dito sa left side ko, ma'am. So, sinabihan ko siya, wag mong hawakan yung kamay ko dito sa sa kaliwa. Humawak ka sa life vest ko. So, tapos may nakita ko doon na life float na ma'am, aparatus na yun. So, dinala ko siya doon, ma'am. Nung dumami-dami yung tao, is umalis ako doon kasi hinahanap ko si Sergeant Hasilon na kasama ko sa yung pagtulong. life float na yun, galing ba yun sa barko? Yes, sir, galing yun sa barko, sir. Pero wala pang tao kasi kami na yung huling sa dagat, sir. Nung nadala ko na yung babae na yun, pero hindi ko siya makilala, ma'am, kasi nga sa madilim na madilim that time. Nagpatuloy ako sa paglangoy ko, ma'am. Madami akong natulungan doon, ma'am. Maraming nakasegregate na mag-isa lang. Tapos kinakamusta ko pero sa lingwaheng tausog. Tapos nung hanggang nakaikot siguro ako doon ng 2 beses sa paghahanap kay Sergeant Hasilon, ma'am, kasi sigaw ako ng sigaw. Hindi Mag-body ko siya kayo at that time. Hindi mo siya makita? Hindi ko siya makita, sir. Yes, ma'am. Isang sila sa bed, okay. Magkatabi yung bed higaan nila. Yes, ma'am. Nagkawalaan na, sir. Actually daw, kinuhaan pa niya si Hasilon ng life jacket. Wow. Okay. Bigyan niya pero hindi niya na mahagilap. Hindi na maginap sa Nandoon na silon. pala sa isla. Okay. Ganun, Sige. ma'am. Sige. Tapos nung ganun, ma'am, medyo may katagalan na din naghanap ko sa kanya. May napuntahan akong tao doon na sa katagalan namin nag-usap sa dagat is nakilala ko siya, nagpakilala siya is taga GNT. So yun na, ma'am. Doon ako nakahinto na sa kanilang dalawa kasi dalawa sila, yung isa is hindi ko nakilala at hindi ko na-identify kung saan ba siya nagtatrabaho. Bali yung isa is yun yung natulungan ko muna kasi pag
tingin ko sa kanya, yung paglangoy niya ma'am is although may life jacket siya pero parang nakataob yung ano niya ma'am, yung katawan niya. So, hindi marunong ata itong lumangoy partner. Hindi marunong lumangoy. Baka hindi yun siya marunong lumangoy ma'am. Tapos noon, that time, doon ko na nakita yung chichirya na 2 bundle ma'am na palutang-lutang. So yun, yung kinuha ko yun ma'am, itinali ko yung dulo tinali ko talaga yung dulo. Yung isa is binigay ko doon sa may life jacket para i-ano niya sa dibdib niya ma'am. Na may nakahag siya doon. Tapos sinabihan ko sila, dito kayo humawak kasi hindi yan lulubog yan. So malaking tulong ang yung bundle ng chichirya. Malaking tulong talaga yun sir. Naging blessing in disguise. Kaya kung mag-travel tayo, kailangan may bundle tayo. Dali natin chichirya. Yes, partner, ito medyo pero kidding aside partner. Yes. Ang kabayanihan ni PSGT Bar partner ay hindi matatawan. Yes, go ahead PSGT Bar. Tapos noon ma'am, yung isang bundle naman is binigay ko doon sa, yun na nga, yung sa nagpakilala na nagtatrabaho siya sa GNT. Binigay ko doon sa kanya kasi yung life vest niya is maliit lang yung nakuha niya. Tapos at the same time yung kamay niya masakit na daw. Tapos napapagod na siya. So yun, inanuhan ko siya doon, sinamahan ko na siya doon. Yung isang kamay niya, right hand niya is nakahawak sa life jacket ko. Tapos yung bundle, akala ko inahawakan niya. Noon pala, nung nagkita na kami at nalaman niya na pulis ako, sabi niya sa akin, ma'am, hindi pala niya yun hinawakan, kung hindi, kinakagat niya lang kasi yung isang kamay niya is hindi na talaga makagalaw. Pagod na daw, nangangalay pagod na. So masaya din nung na-interview natin yung GNT worker nung nalaman niya pulis pala. Personal natin na sir. So Nakausap partner talaga. Jason, Yes. baka next sa sunod na linggo invite natin yung natin sila. GNT para Sige. live na live natin ma-interview dito. At Yes. least siya mismo Tama. kwento sa atin Yes, sir. kung anong kabayanihan ang ginawa ni PSSGT Bar. Actually, ang sinabi ni sir, yung sinabi mo kanina sir na hindi pala alam partner ni JNT worker na pulis si PSSGT Bar sir. Hindi niya pa alam. Siguro after 5 days. 5 days. Inimbitahan natin, nalocate man natin sila. Okay. So ang ano kasi ni FC, si Sir Ortega, lahat ng mga possible survivors na natulungan ng tropa natin, ilolocate natin at least makausap man lang natin sila, makumusta man lang natin sila. Yes. Ano na yung mga kalagayan nila, ang nararamdaman nila ngayon, or ano ba ang maitutulong pa natin sa kanila. Yan ang maganda. Oo. So kaya nung nalocate natin si JNT at masaya tayo, pinaunlakan niya ang ating request. invitasyon. Ayan. So sa sir, sa sinasabing chichirya ni PSSGT Bar sir, hindi ilan ang nakasakay doon, ang So 2 tao lang sila ma'am kasi 2 bundle yun. 2 sila no ma'am at isa sila. Oo. Kasi ako ma'am, kaya ko naman yung sarili ko. Oo. Tapos nung oras nun ma'am is medyo palamig na din yung dagat. Malamig. Tapos madaling araw na madaling araw na at the same time yung crudo is sobra na talaga yung amoy ng crudo. Talaga, partner. Kasi ko na talaga, nalalanghap ko na siya. So doon ko sila palaging ina-advise na wag talagang ng dagat. Makainom. Kasi manghihina ka doon partner. Siyempre, no? Yes, Chemical ma'am. yun eh. Tapos palagi ko silang minomotivate kahit alam ko na wala pang rescue na dumarating, palagi ko silang kinakausap, andyan na yung rescue. Oo, kasi may ilaw na parating na Para dito. hindi sila mapanghina. Yes. Ito yung gusto nating malaman sir kay PSSGT Bar sir. Dahil hindi alam ng tao sir na pulis sila. So at the time sir, ano ba yung pumasok sa isip nyo na hindi kayo naka-uniforme, may chance na hindi tutulong partner. Pero mag-disguise lang. Oh yes, hindi ako tutulong dahil hindi ako pulis. Ililigtas ko yung sarili ko, pero gusto natin na marinig kay PSSGT Bar anong nasa isip niya partner, bakit ginawa niya yung kabayanihan na yun partner. Ang motivation niya. So unang-una ma'am is dati na akong sumasama sa mag-isda sa mga papa ko ma'am, may isdaan din kami.
nakaka-rescue na din kami ng tao, ma'am. Mismo ako, sarili ko. So, nung that time na yun, ma'am, hindi din nasa isip ko na pulis ako na kailangan kong tumulong. Pero yung nasa isip ko is tutulong talaga. Kasi yung katawan ko is medyo malakas din, ma'am. At saka, hindi din ako nakadama. Hindi din ako nakadama ng pagod. Expert si PSSG Tibar partner, kaibigan niya si Haring Dagat partner. Pwede natin i-recommend to sa sa Swimming course. Seaborn Company. Sa Seaborn Company. Yes. Yung Mga trainings. oo. Yung sir, yung nature na tutulong talaga sir sa pagkatao niya sir plus partner. Yung training na Exactly. na instill sir Yes. Ng PNP. ng Dagdag. PNP sa atin sir. Kumbaga ito tawag na to ng Tungkulin. tungkulin. Hindi pwedeng tanggihan. Yun. Yan. Nasa puso na natin. Nasa puso. Oo. So yes, PSSG Tibar, masaya tayo sir na personal nating nakita si yung naligtas, isa sa mga ligtas ni no. Makikilala natin siya sa susunod na programa natin. Yes, kaya abang-abang po sa ating mga viewers, sa listeners dito sa ating programa dahil isa sa mga tinulungan nating survivors ay mismo live partner dito sa programang ito. Sa DXES. Yes. Alright, so ayan. Sir, actually sir, kung kukulangin tong oras sir Sa kwento ni sa Tibar. kwento ni Tibar. Actually sa lahat nila sir. Pero pagbibigyan natin sir yung ibang kasamahan ni PSSG Tibar sir na marinig din yung kabayanihan nila sir. Si Patrolman Ibrahim. Maraming salamat sa iyo PSSG Tibar. Okay, so mamaya po yan ang ating last interviewin. Mamaya po. Okay, time check po tayo. It's 2:11 minutes in the afternoon po. Magbabalik po ang Ahensya de Consensya. Ayan, good afternoon. Shout out sa ating sir yung Ano ang pagkakaiba ng HIV sa AIDS? Ang HIV positive ay pwedeng walang sintomas sa loob ng maraming taon. Maaari silang magmukhang malusog kaya't kadalasan hindi namamalayang sila ay carrier ng virus. Samantala ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome ay malubha at maaaring nakamamatay na sakit. Ito ang end stage ng HIV infection. Nangyayari ito kapag mahinang-mahina na ang resistensya sa katawan sanhi ng HIV. Kapag di napagamot ang HIV positive, posible itong mauwi sa AIDS. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na health city office upang magpa-test para sa HIV status. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines. Naku, lobat na naman tong cellphone ko. Charge ko na nga muna para makapag-reply na ako kay Crush. Ang dami ko na ng mga assignments. Mauubusan na ng battery tong laptop ko eh. May charge na nga muna. Hala, hindi ba pala ako nakakapag-plancha ng uniform? Makapag-plancha na nga muna ngayon. Bakit nakapatay yung TV? Championship game ngayon. Baka hindi ko mapanood. Mabuksan na nga to ng maantabayanan. Aba, mga anak, ano ba ito? Bakit punong-puno na itong saksakan natin? Naku, bawasan nyo nga yung mga nakasaksak dyan. Baka ma-overload ang ating kuryente. Naku, baka masunugan pa tayo niyan eh. Sa susunod, huwag i-overload ang mga saksakan ha. Mabuting nang nag-iingat para hindi tayo mapahamak. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company Philippines. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Alright, so time check po tayo. It's 2:40 minutes in the afternoon po. Nagbabalik po ang ating programa dito po sa Ahensya de Consensya. Alright, partner. So, ngayon, partner, sir, ipagpatuloy natin ang kabayanihan ng ating mga kasamahan, sir. Ating i-welcome, sir, dito sa studio live na live, sir.
Si Patrolman Ibrahim. Patrolman Ibrahim. Good afternoon sa iyo, Patrolman Ibrahim. Ito ay ito partner, adapted natin to sa PCR partner, sir. Adapted. Bago to pumunta ng 9 officer, naging adapted muna to sa PCR, nag-stay muna sir. ng ilang araw. Ilang araw. Baka habang nagre-relax siya, gusto niya pa-stress muna doon. Hindi naman, sir. Parang sinasabi mo mga stress. Masaya si Masaya. Sir. Ayan, sir. Patrolman Ibrahim, kumusta ka? Good afternoon. Okay lang naman. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig. Ako si Patrolman Russell Ibrahim. Ayan. From Pandami, Sulu. Wow. Taga Pandami. Pandami. Yung barangay captain doon sa Pandami, si Noy. Yaji Ros. Hello, Sir Noy. Good afternoon, sir. Sana manood po kayo. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoon na binigyan niya pa kami ng pangalawang buhay. At nagpapasalamat din ako sa Regional Director namin, si Police Brigadier General Edwin Ikilati, sir. At Maraming salamat, RD, sir. Yes, sir. At sa Force Commander namin, si Police Colonel Joseph Ortiga, sir. Yes, sir. Sir. At nakikiramay din po ako sa lahat ng namatayan. Opo, yes. Yes, Patrolman Ibrahim, maari mo bang ilahad, ikwento ang mga nagawa niya, sir, during the incident, sir? Alam kong hindi biro yung hinarap din ni Patrolman Ibrahim. Go ahead po. Yung time na yun, ma'am, bali body kami ni Patrolman Hasilon. Sabay po kami, ma'am, tumalon yung paglubog na ng barko sa dagat. Tapos yung sa dagat na ako, ma'am, lumalangoy na ako. May nakahawak sa balikat ko na isang babae na may dalang anak. Ilan ang taong gulang? Anong ano nito? Ano yun? 1 year and 3 months yun, ma'am. Partner. One infant pa, partner? Infant pa, sir? Tapos ang sabi niya sa akin, ma'am, kuya, wag mo akong iwan, hindi ako marunong lumangoy. May anak to, may anak. May anak. Tapos sinabihan ko siya, sige, hawak ka lang sa ano ko, sa balikat ko. Tapos siguro, ma'am, mga after 2 minutes, may isang babae na naman napunta sa akin. Oo. Kawak na naman. Yun din ang sabi, ma'am, hindi siya marunong lumangoy. So, kawawa naman. Kawawa naman, no? Grabe. Tapos sinabihan ko siya, sige, relax lang tayo. Relax lang tayo. Tapos mga 5 minutes siguro, ma'am, may dumating na naman 2 lalaki sa amin. Yun. Naging 6 na kami pati bata. Yun na. Doon na kami tinagalan, naglangoy. Palutang-lutang na lang kami doon sa dagat. So, sumusunod ba kayo kay Patrolman Hasilon nung papunta siya sa Balok-Balok Island? Hindi kami sumunod, sir, kasi may may nakahawak na sa akin 2 babae. Pero alam mo papunta siya doon? Alam ko, naririnig ko yan ng niya. Sinabihan niya ako, sabi niya, magpunta daw siya sa Balok-Balok Island para makahingi siya ng tulong doon. So, yun ang mission na pumunta doon. So, hindi ka ba nahihirapan na may 2 humawak sa iyo? Kaliwa, kanan. May bata pa. Hindi naman, ma'am, kasi may naman sila, may life jacket naman. Ako meron ako salvavidas, ma'am. Ano yung sinabi mo sa mga kasama mo pa na nailigtas mo? Doon pa, palutang-lutang pa kayo eh. Ano yung sinabi mo at the time para ano sila? Para stable lang yung ano nila? Sinabihan ko sila, ma'am, sabi ko, mag-relax lang tayo kasi baka mga after 3 hours or 2 hours may makarisko na sa atin dito. So binibigyan mo sila ng motivation. Para sabi ko, para hindi kayo mapagod. Palamahin moral din sila. Hindi ka ba napagod at the time? Hindi naman, ma'am. Pero ang hindi ko talaga kaya yung lamig ng ma'am, ng dagat. Yung dagat. Mahirap yun, partner. Grabe talaga. Hindi ko ma-imagine, sir, kung ako andun, sir. Marunong akong lumangoy, sir, pero hindi ko masabi na Diyos na lang ang may alam. Makasurvive. Parang nare-recall ko yung yung movie na Titanic. Yes. Parang ganon. Yung nakikita ko yung mga videos nila na palutang-lutang, may mga whistles. Parang similar yung incident. Naku. Exactly. Yes. So, nakakalungkot yung ganon na hindi lang pala sa movie makikita yung mga ganon. So, totoo, nandito sila na victim ng pangyayari yan, tragedy na yan. Yes. Then ang kaibahan din sa Titanic, sir, tayo, andun yung mga kapulisan natin na ready nang tumulong.
Oo, sa Titanic kasi medyo very tragic talaga nangyari. Pero sa atin ngayon, andyan yung kapulisan mismo talaga. Pero kung tutuusin natin na, sir, hindi sila naka-uniform eh. Oo nga. Oo. Di ba? Pwede save lang nila yung sarili. Iligtas ko tong sarili ko. Maging selfish man. So at least, sarili nilang ginagawa nila. Pasalamat tayo, partner, sa PNP, sir. Sa training, sir, na binigay sa atin. At least yung mindset, yung mindset ng mga tropa natin, at least hindi self-centered. Nandun pa rin. Importante. So tutulong talaga at tutulong. Yes, sir. So ano yung sa kalagitnaan ng takot, paano nyo na-maintain yung pagiging kalmado at disiplina sa sarili? Yun. Basta anong tawag yan, ma'am? Hindi ka magpanik. Present of mind. Present of mind, hindi ka magpanik at always naka-ready ka po. Okay. Isa sa mga magandang narinig ko kay Pat Ibrahim, partner, yung sinalaysay niya sa atin, yung nagdasal lang sila hanggang umabot yung nag-rescue sa kanila. So yun talaga yung number one na tutulong sa atin. Yes, spiritual intervention. Yes, yung pagdadasal natin. So walang ibang tutulong sa atin kung hindi siya. Diyos lang. Sir, tanongin natin si Pat Ibrahim kung yung tinulungan niya na-survive ba, sir? Na-survive. Wow. Alhamdulillah, survive Ilan sila? Bali, 2 babae at 2 lalaki po. Pati infant, yung infant. Yung bata. Wow, praise the So Lord. nakilala nila na pulis ka nung time na yon? Sinabihan ko sila yung pagdating ng tropa natin na maritime. So nalaman may tumulong sa kanila. Yun ang naka-rescue sa amin, yung tropa natin maritime. Wow, thank you sa ating mga Thank you katropa, so partner na naka-standby. Always ready. Always ready. Yes, sir. So hindi biro, sir. Hindi biro yung pinagdaanan ng ating mga kasamahan sa trahedyang yun, sir. Kaya nga, sa ano pa di makaya. Di makaya. Pag yung basta-basta lang na walang determination yung isang tao, hindi talaga makaisip na tutulong, di ba? Yes. Alright, so yan po yung ating mga ilan sa mga survivors natin na pag-uusapan natin. Hindi sapat ang oras, partner. Hindi pa sapat ang oras natin. So, yes, so maybe sa susunod na program natin, next episode natin ay yung mga yung natirang 5, pati yung JNT abangan nila yan. Abangan yun ng mga viewers natin. Alright, mga kasama, maraming salamat sa ating mga survivors. Saludo kami sa inyo at tunay kaming proud sa pinakita ninyong kabayanihan at tapang. Mabuhay kayo at ipagpatuloy natin ang tapat paglilingkod sa ating bayan, sa ating mga kababayan, at ipagpatuloy natin ang ating usaping pagkatapos ng ilang paalala. Magbabalik ang programa Ahensya de Konsensya. Narito po tayo ngayon sa pinangyayarihan ng isang sunog kung saan hindi pa rin naaapula ang apoy. Kasama natin ang isang fire marshal para magbigay ng update. Sir, saan po ba nagmula ang sunog? Batay sa inisyal na ulat, nagsimula po ang sunog na ito sa naiwang nakasaksak na rice cooker. At mabilis na kumalat ang apoy dahil katabi ng rice cooker ang kortina na isang flammable material. Mayroon po bang naiulat na nasaktan sa sunog na ito? Sa ngayon ay wala pa naman. Yung mga nakatira kasi sa bahay na pinagmulan ng sunog ay umalis kaya ligtas naman sila. Kaya po, paalala ho namin sa lahat ng mga nakikinig ngayon, huwag nyo pong iiwan na nakasaksak ang mga appliances sa inyong bahay. Bago po kayo umalis, tiyakin pong patay ang lahat ng appliances ninyo. Yun lamang po. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ahensya de Konsensya,
Serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Alright, so time check po tayo is 2:24 minutes in the afternoon po. Ito na po tayo at patuloy po tayo sa ating programa. And syempre, kanina po ay napag-usapan natin yung ating mga napagdaanan ng ating mga survivors and ano yung mga heroic act na ginawa po nila, no? At afterwards ay talagang nakatulong and nakasurvive po yung ating mga personnel. And sir, bago po tayo magtapos, ano po yung ating mga mensahe para sa ating mga RMF na personal survivors and sa ating mga suking tagapanood at tagapakinig ng ating programa? So, nais din po nating magpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa ating butihing Regional Director na walang humpay sa pagbibigay ng suporta at patuloy na pagmomonitor upang masiguro ang maayos na kalagayan ng ating mga survivors. Personal niya pong kinukumusta ang ating mga personnel sa pamamagitan ng isang fellowship breakfast kasama ang ating mga survivors. So actually may mga yung mga unscheduled mga partners, unscheduled na yes. Pakikikumusta ng ating mga bossing sa taas, no? Mm-hmm. So na-feel talaga natin na hindi nila tayo pinapabayaan. Yes, exactly. So maraming salamat din po. Sir, saludo po kami sa inyong malasakit at patuloy na paggabay. Ayan. So, syempre, nakikita natin no, on screen yung ating suporta ng ating regional director na siya mismo ang dumako sa ating personal hanay. partner, pumunta sa battalion headquarters para kumustahin ang ating Ang aga-aga pa mga partners. Imagine mo yan, no? Ang ayan, aga sa screen, pa. sir, nakikita natin yung pictures ng ating Ayan na pala, no? butihing regional director, sir. Actually, busy ang ating regional director, sir, pero binigyan niya talaga ng oras. Sa mga survivors natin. Yes. Kasama ang ating, syempre, sir, andyan si Sir DRDO, yung mga regional staff, syempre ang ating first commander, sir. Isang simbolo ng pagpupugay. Kasama din kayo dyan, sir, at the time, Nandyan sir. kami. Pati yung yung regional finance natin, Yes. si Sir Valdez. Sir, din. former FC natin. Former FC natin. Yes. Isang simbolo ng pagpupugay sa ating mga survivors. Yes. Kaya pati nagpapasalamat tayo sa ating mga leaders. Dahil yung pagmamahal sa personnel ay andyan pa. Kumbaga 360 partner. 24/7. Yes. Ayan. Alright, so tayo na po ay magpapasalamat na. Ayan, partner. Ayan, partner. Maraming salamat sa ating radio technician si Romel Paulino, Rolando Alfonso at Maria Loida Estrada. And of course, ang ating station manager si Reverend Emmanuel L. Aquino. Abangan ang susunod na programa dito. Yes, and of course, magkarinigan tayong muli dito sa Ahensya de Konsensya tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Ako ang inyong lingkod, Police Captain Haris A. Ladja. At ako naman po si Police Sub Sergeant Jeneline S. Dumabok. At ako naman po si Patrolman Jason C. Mahinay na nagsasabing buhay ay alagaan at ingatan para siguradong ligtas at kahit saan man. Ang Ahensya de Konsensya ay kasama niyo sa pagtaguyod ng tapat at mahusay na serbisyong publiko. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Konsensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.
Este